Thank you Lord sa panibagong araw, panibagong buhay. Thank you Lord sa buhay ng little boy na ito. Talaga naman napakalusog. At mukhang tulala pa nga po yan siya dyan. Kagigising lang po at nadatnan niya nga po ako nandito sa labas. Wala po siyang kasiping kanina kaya ito sinundan ako. Tamang almusal lang po muna ako dito kanina guys. Paglabas ni Ayam, ayan nga po kumakain pa ako dyan. Habang si nanay po ay nasa kusina, kagigising lang din po niya. Nag-aasikaso po ng aming mga lulutuin. Kinuha niya na rin po pala si Ayam. Sinamahan niya guys doon sa loob ng kwarto. At ako ay bababa muna. Maaga pa po nito. Mga 6 o'clock parang po siguro yan guys. Nagdamo-damo na nga po ako dito. Tinanggal ko yung mga malalaking damo na hindi ko natanggal nakaraang paglinis ko nakaraang linggo. Dahil po baka dumating na naman itong si Big Boss, mapagalitan na naman tayo. Talagang nagsipagtaasan na nga po yung damo. Ang bilis lang oh. Dito po yan mismo sa harapan ng gate namin kaya nga nakakaya kung may mga bisita na napupunta guys. At ayan ang unang-una nilang makikita. Baka sabihin nila ang mga tao dito ay mga tamad. Talagang akyatin na nga ng damo, hindi pa tinatanggal yan. At ayan, tinanggal ko na nga po. Abay, ang bilis namang magpurol nito ng aking sud-sud guys. Yung in-order ko sa Shopee, kita nyo, 'di ba? Parang hirap na hirap ako diyan sa pagdadamo kasi nga mapurol na siya. At tamang ayan, kung hindi mo pa tatagain ng husot pabalik-balik, hindi mapuputol ang damo kasi sobrang lalaki na siya. Ang dapat po kasi talaga dito is iga-grass cut na. So ayan, kukunin ko lang nga po yan, hindi ko dadamuhan lahat yan guys kasi nga may pasok pa po ako. Yung tamang makabawas lang po sa mga damo na makakapal dito. Pansin nyo ba guys na ang weather ngayon makulimlim na naman, mukhang babagsak na naman ang malakas na ulan. Abay talaga naman, inaraw-araw na, parang buong isang linggo, ipanay-panay ang ulan dito sa atin. Pero laking tulong din ito sa mga farmers ha, wag lang bumaha, abay talaga naman. Ito po talaga yung time na para sa pagdadamo, yung maaga ka, mga kulimlim, wala akong gaanong araw, at talaga namang hindi ka tatamarin guys sa pagdadamo. Kita nyo nga po, lalaki pala ng mga natanggal ko dyan. Pero alam niyo dito sa part na ito, dito malapit sa bahay, yan halos yung mga sasakyan talagang nagpaparampa dito sa amin guys ng kanilang mga motor, tricycle. Kasi dito lang ata sa amin yung hindi maputik. Dito sa may amin banda kasi medyo madamo pa siya. Kaya pagka halimbawa nagdadamo ako yung dun sa kabilang side nakaraan, hindi ko talaga as in dinamo lahat yung mga pwedeng madaanan ng mga tao kasi dyan sila nagpupunos-punos ng mga paa nila. Syempre kawawa naman, di ba guys? Unlike sa atin, nakasasakyan tayo palagi. Kaya hindi tayo gaanong napuputikan. Pero sa mga estudyante na dumadaan na nagagaling pa dun guys sa may Kabakawanan, talagang as in malalayo pa yung nilalakaran nila, marating lang yung school. Abay talaga naman laking tulong yan sa kanila pagka ganyan na may napupunas-punasan sila ng kanilang paa. Alam niyo, naranasan ko rin yan dati nung estudyante pa ako. Tapos guys, ang layo ng bahay namin, super putik nga po eh. Yung iba, nakikita ko yung iba naming mga kasama sa school. Pero nung elementary lang yun guys, nagsusuot sila ng mga plastic sa kanilang mga slipper or shoes, malinis na, malinis pa rin, hindi na nila kailangang magugas. Kasi nga guys, alam niyo naman pag sa school, di ba? Parang nasa opisina rin yan, laging nagmamadali, naghabol ng oras. O ayan, nabawasan na natin yung damo dyan sa harap. So, papasok muna tayo guys para makakapag-almusal na tayo dahil nga ang pasok natin is kailangan before 8 nasa na tayo office. Malamang itong si nanay at si Yayam nakatutok na naman sa TV. Ganun lang talaga yung aming daily routine. At napansin ko nga pag akyat ko kanina, hindi pa po pala nakakapagluto si nanay ng kanyang ipapakain sa kanyang alaga. Pero kailangan talaga namin dun guys ng gulay. So, kumuha po muna ako dito sa aming munting harden. Wow, harden talaga. At ayan nga po, talagang ang nakukuha ko pa dyan guys, palagi na talbos, talagang bagong-bago kasi pagka ako kumuha, isagad, ubos-ubos talaga yan siya kasi nga konti pa lang din po yung aming mga alokbati dyan. Talagang inuubos ko guys yung mga dahon yan. Sayang po kasi, pero alam niyo, ang sarap dito guys. Hello guys! Alam niyo, maganda talaga yung maliit pa lang yung ating mga anak, pinapakain na natin ng gulay. Maganda sa kanila guys, alam niyo yun. Iyayam talagang gustong-gusto niya na rin guys kumain yan ng gulay, hindi siya nag-iinarte. Mas maganda talaga pag yung anak natin na maliit pa lang, napapakain na natin ng gulay. At isa pa, pag yan ang pinapakain namin sa kanya gulay, talagang nanganga talaga yun siya, talagang walang saya. Sana lang magtuloy-tuloy hanggang paglaki niya, mahilig siya sa gulay. Ito nga yung tatay niya, medyo maarte pa nga yan sa gulay guys. Hindi yan siya kumakain ng mga mapapait, yung ampalaya. Dito guys, at ito, katatapos ko lang magpadingas, yung saktong maliligo na lang sana ako. Naubusan kami ng gasol guys. Si nanay, sabi ni nanay, pero kanina guys, nakapagluto na rin si nanay ng almusal namin. Ang lulutuin na lang niya is yung pananghalian nila ba mamaya. So sabi ni nanay, pagbalik niya, kasi habang nagluluto siya, hinila siya ni Yayam at dinala doon sa kwarto. Kasi nga ganyan nga po siya pagka every time na nanonood siya, tapos gusto niya ng kasama, kahit ano pa yung ginagawa mo sa kusina, ihilahin at ihilahin ka talaga ni Yayam guys. At ayun, dahil hindi niya ako nakita sa taas, dito nga ako sa baba kasi diba may mga ginagawa ko guys. Si nanay naman yung nakita niya, napagdiskitahan niya, doon nilahila niya si nanay. Nagluluto ng si nanay guys kanina. Tapos, tapos guys, pagbalik ni nanay, ayun sabi niya, wala na raw gas. Kain muna tayo guys bago ako papasok. Ang ulam ko ay tortang talong. At sinangag lang naman. Buti nakapagluto ka agad si nanay kanina.
Pero baka konti na lang kasi nga lang tayo nagluluto ba na eh. Konti na lang talaga yun yung ano, yung laman ng gasol. Naubusan kasi kami ng gasol, guys. Sarap tunay. Karne ng baboy yun eh. Anong kanin ng baboy? Oo, yung ano, kinuha ko kasi. Saan? Gayat ko ng maliit. Yung nasa, sa gulay, kinuha ko. Saan gulay? Yung wala kagabi. Hindi, ano yung, ano lulutuin mo ba? Hindi, ako kunin ko na. Ah, kukunin mo na. Luto na? Oo. Talaga? Lagyan na ako. Ito na lang sa sausaw ko. Kain na po! Yayam! Ay, dami. Parang magugutumin na ako ngayon eh. Kain ka? You want this one? Ha? It's Yayam. Kakain ka ya? Kain ka nito? Yung ma? Ayaw niya. Simula nung nag-vitamins ako, parang malakas na naman ako kumain. No! Naku po. Tignan nyo guys. Ang bulindit namin, oh, nag-aabot na naman ng gatas niya. Sige, sige, kukunan kita. Marunong na magpapak. Pero marami yan siyang biskuit dyan. Gusto niya talaga ito yung kakaiba. Ayan, Nay, pangatlong kuha niya na yan, Nay. Kanina humingi siya sa akin. Ba? Kanina humingi ka agad siya sa akin ngayon. Tingnan nyo, yung way ng kanyang pagkain, gano'n, no? Yung dinidila-dilaan niya, pinapasok niya yung dila niya doon sa cup. Nagpapapak ng milk niya. Okay, ganyan. Ha? Kaya nga. Hindi lang kay nanay. Ay, nag-abo siya sa'yo, Nay. Sarap ng luto ni nanay. Pakatok-katok pa, ha? Pakatok-katok pa yung bulinggit, ha? Huwag dyan! Ayan, o. Ano yun? Waiting ka kay nanay? Waiting kay nanay yung bulinggit? Saan si nanay? Nay, huwag mong ano yun na yan. Nakasandal siya sa ano? Pagka ganyan may tao po sa loob ng CR, gusto niya rin po pumasok at siya ay maglalaro din ng tubig. Si nanay. Ayun po, pagkatapos ko nga pong kumain, ay nag-prepare na rin po ako. Maliligo na po ako para makapasok. Minsan talaga, pagka ganitong tag-ulan, nakakatamad pumasok. Parang gusto lang natin matulog. Pero no choice tayo. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan makahanapin tayo sa opisina. Ganon, pagka may mga bossing tayo. At itong Yayam namin, naglalambing pa talaga naman. Pero alam niyo guys, magpapajoyride na naman yan siya bago ako ualis. Talagang routine na namin yun. Before and after, talagang kailangan mag-joyride. So paano ba yan? Kita-kit sa susunod na video. Salamat po.